araw muli sa bawat isa sa atin. Yan, kamusta po kayo? Kamusta po ang ating araw? Yan. So, sa biyaya ng Diyos, nawa po ay okay lang po ang lahat. Yan. At praying na sana nagsa maayos na kalagayan po ang bawat isa po sa atin. Okay? Magpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral sa aklat po ng Santiago. Okay? So by the way, ano po, sa mga sumusubaybay ng ating pong devotion ay binibigyan ko po kayo ng authority. Yan. O ang tawag dito, na pwede nyo po itong gamitin. Yun pong mga lesson na particularly yung pong aking itinuturo na lesson po ay pwede nyo pong gamitin sa inyo pong personal na paglago sa Panginoon, at pwede nyo rin pong gamitin ito sa inyo pong Bible study o life group o iba pang mga group, ano, ay pwede nyo pong gamitin yun pong mga lesson na akin pong itinuturo. Okay? At pwede nyo po itong pagandahin. Pwede nyo pang elaborate o palawakin pa. Kasi dito po sa devotion natin ay ano lang po ito limitado yung oras po natin. So, sa inyo pong personal study ay pwede niya pa itong pagandahin, no? At magamit sa inyo pong sa pang personal o pang Bible study po natin sa ibang mga group na po. So yun. So salamat po sa inyong pakikinig, pagsusubaybay, ayan, at patuloy na pagsama sa amin sa atin pong morning devotion. Okay. Ngayon po ay dadako tayo sa salita ng Panginoon sa aklat po ng Santiago, James chapter 1 verse 15. Okay? Sabi po dito, ang pagnanasa kapag natanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan, at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Okay? Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay humingi ng tulong at gabay sa inyo sa mga salita mo na amin pong pag-aaralan sa araw na ito. Samahan mo po kami. Tulungan mo po kami, Panginoon. Kayo ay lagi naming mabigyan ng papuri, mabigyan ng luwalhati sa aming pong buhay, Panginoon, at sa aming pong devotion na ito, sa mga kapatiran, Panginoon, na sumusubaybay. Samahan mo po ang bawat isa sa amin. Pinagpala mo na po ang iyong mga salita, at kami natatanggap nito ay pagpalain mo. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. So, James chapter 1 verse 15. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang bunga. Yan, bunga ng tukso. Ang resulta ng kapag ka nung last na pinag-usapan natin ay natutukso ang tao kapag siya ay napatangay o naakit sa kanyang sariling pagnanasa. Ngayon, kapag natangay ka, kapag ka naakit ka at nahulog ka sa tukso, magkakaroon ito ng bunga. Ito na yun, resulta, no, ng ang tao kapag naakit o napatangay sa masamang nasa o napatangay sa tukso. Okay. Magbubunga ito ng kasalanan. Okay? So paano ito nagbubunga? Kasi ito ay naitanim Ano? Kapag ang tao ay napatangay, ang tao ay napaakit sa tukso sa kanyang sariling pagnanasa, para yang binhi o parang buto. Kapag yan ay ipinapasok mo sa isip mo, sa puso mo, yan,
magbubunga po yan. Bubunga. Okay? Mamumunga. So, yun po yun eh. Kapag ang tao ay natangay, napaakit sa kanyang sariling magnanasa, kinagigiliwan sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, kapag ganyan ay napatangay ka dyan, naakit ka dyan, yan, para yung binhi. At sisibol yan sa puso mo, sisibol yan sa isip mo. Ang sabi dyan, sa verse 15, at ang pagnanasa kapag naitanim sa puso, yun po yun eh. Kapag naakit ka, kapag ang tao ay naakit at napatangay sa kanyang sariling pagnanasa, ang sabi dyan ay ito ay naiitanim. Yan, naitanim sa puso. So, sigurado, kapag yan ay nasa puso mo na, nasa isip mo na, kapag yan ay naitanim mo na, kapag ikaw ay natangay, naakit ng iyong ng tukso, ng iyong sariling pagnanasa, pumasok sa isip, pumasok sa puso, yan, naitanim nagkaroon na ng base si Satanas, nagkaroon ng foothold si Satan sa buhay mo, yan, magbubunga na po yan. Sabi diyan, ang pagnanasa kapag naitanim sa puso, ito na yung matindi, no? Kapag parang alam na natin yung trap lang yun eh. Si Satanas ay napakagaling gumawa ng mga trap. Alam po natin yan, no? Yung mga bitag, you know? Alam naman po natin yun, kapag yung mga bitag nilalagyan ng mga pagkain, you know? Para yung inaabangan mong gustong mahuli, pag naakit sila doon sa iyong nilagay na trap, papasok sila doon at hindi na sila makakalabas. Ganun din po sa buhay Kristiyano. Okay? Kapag ang tao, ang isang Kristiyano ay naakit at napatangay sa tukso sa kanyang sariling pagnanasa, yan, tatanim yun sa puso niya at itong matindi, magbubunga. May consequence po talaga lagi yung kapag ang tao ay natukso eh. No, may consequence lagi, may bunga po talaga lagi yan. Okay. Ang sabi diyan, kapag natanim sa puso ay magbubunga. Ano yung bunga? Kasalanan. Yan. Magbubunga ng kasalanan. Alam po natin yung si Eva at si Adan nung natukso, napaakit at napatangay sa pagnanasa sa ibang bagay, sa isang bagay, ano? Alam po natin ang nangyari, pumasok, ang sabi ng Biblia, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, sa bagitan ng isang tao. Yan. Pumasok ang kasalanan dahil sila'y napatangay at naakit. Okay? So, ganun din sa buhay ng tao, ganun din sa buhay ng isang Kristiyano. Kapag ang tao ay napatangay, nahulog sa tukso, nahulog sa bitag ng kasalanan, ng kamatayan, nahulog sa bitag ng kaaway ni Satanas, magbubunga ito ng kasalanan. Mabigat po yung dyan eh, yung term na kapag ito'y naitanim, alam niyo po, pag ang kasalanan po kasi lumalaki. Ang kasalanan lumalago, ang kasalanan dumadami. Ganun yun eh. Nag-umpisa ka lang sa maliit na bagay. Nag-umpisa ka lang sa napatokso, sabi ng isang kapatiran, o sabi ng isang tao, ano lang naman to, parang natutuwa lang, nalilibang, pinagkakatuwaan, pinagkakalibangan laang. Kaya lang, diyan nag-uumpisa yan eh. Sa mga libang-libang, diyan nag-uumpisa yan. Ngayon, pinagkakatuwaan mo laang, nalilibang-libang ka laang, hanggang sa bandang huli, ayan, naakit ka na hanggang sa bandang huli, natangay ka na. Yan. At kapag yun ay nangyari, kapag natangay ka na, nahulog ka na, naitanim na sa puso mo yun. At
ito matindi, no? Magbubunga. Yan. So kasi kapag kapag ang tukso, pinapasok mo, pinayagan mo, binuksan mo, at nakapasok sa buhay mo yan, nang hirap po ng alsin yan. Kasi, ang tanim, alam na po natin, nag-uugat po yan eh. Umuugat. Yan. At ang kasalanan, nag-umpisa sa maliit, nag-umpisa sa isang butil, hanggang sa ito ay magkakaroon ng ugat, kakapit na yan, kakalat na sa katawan mo yan. Ano, kaya pinag-iingat po talaga tayo bilang Kristiyano eh. Kasi si Satanas, binabantayan lang yung lahat ng kilos natin. Sabi nga ay si Satanas ay kagaya ng isang leon na umaatungal at umaaligid at naghahanap ng daan para makapasok, lalo na sa mga Kristiyano. Ano? Kasi ang sanlibutan, ang mundo, ang mga tao sa mundong ito na hindi mananampalataya, hindi kailangan bantayan ni Satanas eh. Kasi kanya na yan. So tayo, na mga mananampalataya, inaabangan lagi yung kilos natin, yung galaw natin. Kapag hindi natin nabantayan. Yan. So, at hindi natin nabantayan yung buhay natin, hindi mo na malayan yung palang mga bagay na kinagigiliwan mo. Yung palang mga bagay na kinatutuwaan mo. Bandang huli mahuhulog ka na dyan. Okay? So, maraming mga bagay sa napapanood natin sa telebisyon, sa social media, napapanood natin sa ating mga gadget, no? Na mga bagay na kalaswaan, mga bagay na hindi lang kalaswaan, may iba pang marami pang mga bagay na pwedeng maakit ang tao at mapatangay dito at mapalayo sa Diyos. And the worst ay magbunga ng kasalanan. Ano ang bunga ng tukso? Sabi dyan ay magbubunga ito ng kasalanan. Okay. So, bunga na po yung pinag-usapan eh. Kapag bunga, madami. Okay? So, nag-umpisa lang sa maliit, nag-umpisa lang sa isang maliit na bagay, ikaw ay napatukso, napatangay, at natuksok at nahulog ka doon, bubunga na ng bubunga yon. Uugat na yon. No? Kakapit at kakapit hanggat maaari sa Kristiyano, hanggat maaari kakapitan ka talaga. Pagka binigyan mo ng pagkakataon yan, kakapit yan at magbubunga ng kasalanan. Okay? So, ganun po ang nangyayari. Kay Adan at kay Eva. So, napatangay sila at naakit hanggang sa nagbunga na nga ito ng kasalanan. Hanggang sa minana na nga natin ang kasalanan. Okay? So, tayo bilang Kristiyano, pinalaya na tayo sa kasalanan. Hinugasan na ng Diyos yung kasalanan natin dahil sa dugo ni Kristo. Ngayon, kapag tayo ay napatangay, hindi natin nabantayan ng sarili natin, napatangay sa tukso, magbubunga po yan ng kasalanan. Okay? At ang sabi diyan, no, magbubunga ng kasalanan at magbubunga ng kamatayan. So ang bunga ng tukso ay kasalanan at kamatayan. Okay. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Ito yung matindi po eh. Ano? Alam naman po natin na yung kasalanan ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Ang Diyos po ay banal, ang tao ay makasalanan, at hindi maaring magsama ang banal at ang makasalanan. Okay? So, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Pinalaya mula sa ating mga kasalanan. Ngayon, bilang Kristiyano, hindi naman po tayo perfecto na. Okay? So nagkakamali pa rin tayo, nagkakasala pa din, nagkukulang pa rin sa Panginoon. So, pero bantayan natin ang ating sarili. Bantayan natin ang ating mga buhay.
So, huwag nating hahayaan na yung sakali man na tayo'y nahulog, nahulog sa pagkakasala, nahulog sa isang bagay, huwag na nating hayaang mamunga pa ito ng kamatayan. Okay? Kasi po, ito po talaga yung mangyayari kapag ang tao ay nahulog sa tukso, napatangay, at naakit sa sariling pagnanasa, ito ay magbubunga. Kapag ito'y naitanim na, yan, ay magbubunga ito ng kasalanan. Nagbubunga. Ano? Nagbubunga ng kasalanan. At sa takdang panahon, yan, ano? Ay sa hustong gulang ito ay magbubunga o nagbubunga ng kamatayan. Alam naman po natin yung kamatayan. Sila Eva at si Adan, nung sila ay nahulog sa tukso, dumating yung kamatayan. Yung physical na kamatayan at yung spiritual na kamatayan. Nung sabi kasi kapag kinain niyan, sabi ni Eva, no, ay mamamatay ka. Ano? Sabi ni Satanas, hindi ka mamamatay. Magkakaroon ka pa nga ng karunungan eh. No? So, nung si Eva at si Adan ay nahulog sa tukso, hindi naman agad sila namatay eh. Pero nagkaroon ng kamatayan. Ang unang namatay sa kanila ay yung pagkahiwalay nila sa Diyos. Ang unang namatay sa kanila ay yung relasyon nila sa Diyos. Alam niyo po, ito rin yung nangyayari sa tao eh. Kapag ang tao ay napatangay sa tukso, nahulog sa tukso at nagkaroon ng kasalanan, ito yung mangyayari sa atin eh. Yung magkakaroon ng lamat yung relasyon natin sa Diyos. Magkakaroon ng problema sa puso mo, sa buhay mo, at sa bandang huli, unti-unti, kapag hindi mo yan nabantayan, kapag hindi mo yan napagtagumpayan, hanggang sa bandang huli, lalayo at lalayo ka na sa Diyos. Salamat na lang sa Panginoon dahil napakayaman ng habag ng Diyos sa atin. Dahil kahit anumang oras o anumang panahon, sa mga panahon na ikaw ay nahulog, sa mga panahon na ikaw ay nagkasala, sa mga panahon na tayo ay napalayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Ito po talaga yung problema eh. Kapag ang tao ay nagkasala, ang tao ay nagkaroon ng kasalanan, ang unang namamatay sa atin, yung relasyon natin sa Diyos. Pero, salamat sa habag at biyaya ng Diyos dahil sa anumang oras at panahon na tayo ay lumubog, yung tayo nagkasala, yung tayo nahulog sa kasalanan, nahulog sa tukso, anytime, pwede tayong makabalik sa Diyos. Napakayaman ng habag ng Diyos sa tao. Sa atin, ano? Kahit ilang ulit na tayong nadapa, kahit na ilang ulit na tayong bumagsak, pwede pa tayong makabalik sa Diyos. Pwede pa rin. Anumang oras makakabalik ka sa Panginoon. Ayan. Kasi po, yung biyaya ng Diyos, yung grasya ng Diyos, yung kaligtasan ng Diyos na ibinigay sa tao, hindi nawawala yan. Nandyan lang lagi yan. Ngayon, pag umalis ka dyan at nagkasala ka, ay hindi ka hahabulin ng Diyos. Pwede kang makabalik sa Diyos. Okay? So, kasi po, kapag hindi natin yan nagawa, okay, nagtuloy-tuloy yung kasalanan, nagtuloy-tuloy ka sa paghulog sa tukso, at nag-enjoy ka na sa tukso. Maraming ganyan eh. Maraming ganyan yung mga tao kapag, di ba parang, ang tao, na tayo, kapag halimbawa, ikaw ay naputikan o nadapa, at na ikaw ay nadapa sa putikan, ano ang unang natin gagawin? No? Siyempre, babangon ka at maghuhugas o maglilinis. Pero ang iba, nadapa na nga, lumangoy pa. So, yun ang nangyayari. Nahulog ka na nga, nadapa ka na nga sa putikan, abay, naglangoy pa sa putik, nag-enjoy na. Nag-enjoy na sa putikan. Ito yung problema sa tao. Ito ang nagiging problema sa Kristiyano. Sa halip na
Sa halip na bumalik sa Diyos, ay nag-enjoy na sa kasalanan. At sabi nung, parang mas masaya nga dito parang mas masarap nga dito na muna ako. Yan. So, okay pa rin yun. I mean, makakabalik ka pa rin sa Diyos hanggat buhay ka pa. Huwag mo lang hintayin mawalan ka ng hininga na nandiyan ka sa pamumuhay sa pagkakasala. Okay? Iba naman po kasi yung nagkakasala, iba naman yung namumuhay sa pagkakasala. Okay? So, at totoo po ito. Kapag yan ay pinabayaan mo, magbubunga yan ng kasalanan at ang kasalanan magbubunga ito ng kamatayan. Ano po yung bandang huling kamatayan? Yung kamatayan yung walang hanggang kaparusahan. Totoo po ito. Okay? So, yung kamatayan na paghiwalay mo sa Diyos, pwede ka pa rin makabalik dyan. Pwede kang makabalik sa Panginoon anumang oras, anytime. Pwede kang makabalik sa Panginoon. Ganun kahabag, kayaman ang biyaya ng Diyos. Pero, kapag nagtampisaw ka na sa kasalanan mo, at tuloy hindi mo, hinayaan mo na ang buhay mo sa kasalanan, hindi ka nakabalik sa Diyos. Mayroon pa pong huling kamatayan. Yun po yung pang walang hanggang kamatayan, walang hanggang kaparusahan. Na para inihanda ng Diyos para kay Satanas. Inihanda ng Diyos kay Satanas at para sa kanyang mga kampon. Ngayon, kung gusto mong sumama doon, magtampisaw ka sa kasalanan. Mangyayari po talaga yan. Kung gusto mo namang bumalik sa Diyos, anumang oras pwede kang makabalik sa Diyos. So, huwag po nating hahayaan na lumala. Huwag nating hahayaang lumala yung kasalanan natin. Huwag nating hayaang lumago at magbunga pa ng maraming mga bagay. Balik agad tayo sa Panginoon. Kapag nahulog ka, kapag natukso ka, balik agad tayo sa Panginoon. Balik ka agad sa Panginoon. Palinis ka agad sa Diyos. Kasi po, yung sapat yung dugo ni Kristo para hugasan ka sa kasalanan mo. Kapag nagkasala ka, kapag nadumihan ka, parang ano yan parang yung tubig, laging handa, laging nandyan lagi. No, pagbukas mo ng gripo, pwede kang hugasan agad, pwede kang malinis agad. Agad-agad, pwede. No, ganyang kayaman ang habag ng Diyos. Ganyang kayaman yung biyaya ng Diyos. So, pwede agad tayong makabalik sa Panginoon. Balik lang sa Panginoon kung nahulog ka sa pagkakasala. Kung nahulog ka na sa tukso, kung napatangay ka na, naakit ka na sa mga maraming mga bagay, huwag kang mahihiya. Huwag kang mahihiya o huwag kang matakot na bumalik sa Diyos. Ang mundo, ang tao sa paligid, maaari kang husgahan, pero sa Diyos hindi. Basta bumalik ka lang sa Panginoon, tatanggapin ka ng Diyos ng buong buo at lilinisin ka ng Diyos ng parang bago. Okay? So, salamat sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos at nawa po ay may natutunan tayo sa ating po mga pinagkaaralan. Okay? Tayo po saglit na manalangin. Aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa araw na ito, Panginoon, dahil napakayaman ng biyaya mo, Panginoon, sa amin. Ama, patawarin mo po kami dahil sa maraming mga pagkakataon nasaktan namin ang iyong damdamin. Sa maraming mga pagkakataon nasaktan namin ang inyong puso dahil sa aming pagkakasala, dahil sa aming paglabag, dahil sa aming pagsuway, Panginoon, sa iyong kalooban, dahil sa paggawa namin ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa inyo. Patawarin mo po kami, Panginoon. Bumabalik po kami sa inyo. Patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming buhay. Linisin mo po ang aming buong Panginoon. Ngayon, patawarin mo po kami. Natangay kami, naakit kami, Panginoon, sa alok ng sanlibutan, sa tukso, Panginoon. At ngayon, may bumabalik kami sa inyo. Patawarin mo po kami. Hugasan mo muli kami. Linisin mo muli kami, Panginoon. At muli ibalik ang aming relasyon sa inyo, yung mainit na relasyon namin, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami. Patawarin mo po ang aming pamilya. Patawarin mo po ang aming sambahayan. Patawarin mo ang mundo, Panginoon.
Patawarin mo, Panginoon, ang sanlibutan ito dahil sa sobrang daming kasalanan na ginagawa ng tao. At hindi na halos nakakaalala sa inyo. Panginoon, patawaran mo po kami lahat. At nawa po, gabayan mo po kami para makabalik uli sa inyo. Gabayan mo po kami para makagawa muli kami, Panginoon, ng mga bagay na kalugod-lugod, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon. Huwag mo po kaming hiniwalayan. Huwag mo po kaming lalagpasan, Panginoon. Ang biyaya mo, ang habag mo, yung grasya mo ay lalo nawang sumagana sa amin, Panginoon, upang kami ay magpatuloy pa sa buhay nito, makabalik sa inyo, makabalik sa buhay namin bilang Kristiyano, makabalik sa ministry, makabalik sa mga ginagawa namin dati sa paglilingkod sa inyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po dahil hindi po kayo nanunumbat. Salamat po dahil gaano mang kadami kabigat ng aming kasalanan, pinapatawad mo po kami, pinapalaya mo po kami, nililinis mo kami ng walang anumang panunumbat. Salamat po. Salamat po, aming Diyos Ama, sa pagmamahal. Salamat, Banal na Espiritu Santo, sa inyong patuloy na pagtutuwid at paglilinis. Salamat, Panginoong Jesucristo, sa inyong tinapos ng trabaho sa krus, sa kapangyarihan nito at sa kaligtasan nito na umapaw at ni-enjoy namin na mga Kristiyano. Salamat po, Panginoong Yesus. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. So, salamat sa Diyos and muli po, ingat po tayo lagi and God bless us all.